Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo. Isang magandang hapon, Pilipinas. Welcome back sa inyong paboritong programang Kaya Mo Yan sa DCRH. At syempre, mababatiin ko lang. Ako po si Chairman Ricky. Kasama na natin si Cory at saka si Emer. Partner Cory. Magandang hapon po mga kababayan. Ako po si Cory Quirino. Yes, At good afternoon syempre, po. Good afternoon, Chairman. Ageless Beauty. Good afternoon, Kaya Mo Yan. Oh, partners. Miss Emer. Yes. parang bumabalik ang init ng panahon ah. Tag-init na naman. Last Pero- Sabado, ganyan din. At saka, pero uso ngayon na may trangkaso, may sipon Yeah. kasi biglang uulan. Mm-mm. Diba? So, init, lamig. Kailangan mag-ingat kasi maraming may sakit ngayon. Sipon. Oo. Yung shifting of the weather, no, partner, yun ang pinaka... Pero Yeah. nakikiramay tayo doon sa mga namatay doon sa earthquake sa Venezuela. Dami. Marami. Meron pa. Oo, yes. Tsaka nakita mo ba yun, yung building? Mm-hmm. Yung collapse ng building? Wow. Wow. Talaga nga naman. Mother Tapos Nature. nagkaroon ng earthquake sa Japan. Japan. Tapos America. parang sa offshore sa Davao, nagkaroon na naman. So, Pero, Yeah. oo. meron yatang movement ng mga... Sa Mindanao. Hindi, sa loob ng Earth, merong nagagalaw. May Tama. gumagalaw. Mukhang may Oo. ano nun, nag-i-acing sa baba, sa loob. Kaya importante, kailangan talaga Prepare. pag-aralan ng mga expert. Palagay ko, hindi pa sapat Mm. ang napapag-aralan ng mga expert. Kasi, although hindi mo mape-predict, Mm. yung galaw ng Earth, mukhang it goes beyond man's knowledge. Tama. Diba? Yes. Sa Japan, meron silang mga detectors. Kaya meron silang early warning. Hindi, tsaka sa Japan, dahil sa dalas, yung paggawa ng building, kino-consider na yung galaw ng lupa. Tama. Tapos mataas Sa- ang breakwater. Sa ibang parte ng mundo, hindi ganun eh. Kasi, hindi naman nangyayari kasing dalas ng Japan. Mhm. Although yung weather, medyo, di ba, nalaman na natin yung El Nino, La Nina, nape-predict yung weather. Within the day, pwede mo makita weather eh. Yes. Alam mo sa golf course, Mm. ang kidlat, pagka within 10 kilometers, Exit. higil na ang laro. Higil na, delikado. Ang ganun ba Yun, yun? ganun Yan pala At yun. meron ng gadget sa telepono Mm. na Wow. makikita mo ang radius nung Earth, nung lightning. Ba? Galing ah. So mukhang yung weather external hanggang buwan, hanggang Jupiter, Mm. parang naabot na ng intelligence ng man. Mhm. Pero yung journey to the center of the Earth, Hindi pa. Tama. Hindi totoo yun. Yeah, marami correct. tayong nakikitang sine, Oo. pero hindi pa ata naabot ng intelligence of man. Pero partner, di ba Mhm. mas delikado sa inyo nasa golf course kapag meron kidlat? Kaya nga, Kaya nga, 10 exit. kilometer So, radius. 10 kilometers. Out. Out, seek shelter. At mahigpit ang mga golf course. Yung mga mahusay mag-implement. Mahigpit sila na mag-implement nitong rule. Kasi, isipin mo, 10 kilometers, napakalayo, pero pwede kang abutan. Oo, mabilis eh. The speed of light. Oo. Di ba? So, maliban dyan, siyempre,
atin pa rin itong nangyaring, hindi ko maintindihan itong naging hazing. Oh yeah, mga bata. Nako, talagang kultura. Kailangan pagprotektahan natin. Di ba? Hazing. Naging hazing bigla ang magiging charges. Ngayon? Yung Oo, yung sa Ateneo. Ateneo. 10. 11 to be exact. 11. Wow. Coach plus coaching staff. Inamin nila, partner? Inamin? Hindi, ikaw naman hindi. Yun ang recommendation Yun ang ng finding. CIDG Suspecha, oo. sa DOJ. Oo. Ang rekomenda ng CIDG sa DOJ is hazing. Nag-violate ng Iman na yung hazing. hazing na yan. Oo. Iba na Hindi yung, naman fraternity yun eh. iba yung hazing law ngayon. Inano na talaga. It crossed over down to hazing. Mm. Nako. Magkakaroon ng legal battle. Yeah. Legal battle. At matetest yung anti-hazing law. Yeah. Matetest ang Ateneo sa nangyaring ito. Kasi Yeah. The brand. maliban kay Coach Tab, pati yung isang coaches at mga staff, Oh. pati utility boy kasama. Sila. So, malaking pagsubok yan sa atin. Malaki. Sabi ko nga doon sa mga kasama ko, mga lasalista hindi na tayo nagko-comment kasi syempre. Huwag na. Diba? Oo. Pero, ang matinding comment is coming from within Ateneo. Yeah. Mga students ka. Mga Di ba? students. Oo. Pati yung pagtanggal doon sa mga ibang opisyal. Ateneo mismo, ang mga tagaloob ang humihingi ng pagbabago. Kaya nakikiramay tayo sa pamilya Rene sa Mindanao. Saka kay Adili. Yeah. From Nakita ko Nigeria. kanina parang linibing na. Pero napaka-interesting ng comment ng father ng Nigerian player na Adili. Mm. Sabi niya, no, continue to play, boys. Continue to play. Ang galing niya. Investigate this Patas matter. naman yung sinabi niya. Pero wag kayong magbibitaw sa inyong laro. Sa inyong panaginip, lalo. Yeah. Tsaka yung, kasi parang pinag-uusapan ngayon na baka maban sa UAP. Mm. Hindi lang basketball, buong sports program. Hindi naman. Well, Naman. di ba? Anyway, Nasipa na lang ibang. Paano na Oo. yung mga shooting dun sa Tacloban? Ay, yes. Oo. Mental stress yun. Ang dami namang nangyayari ngayon, partner. anyway, sa oras natin 4:50 ng hapon, siyempre, may balita pa rin mula sa Department of Agrarian Reform sa pangunguna ni Secretary Conrado Estrella III. Emel, banata mo na. Yes! DAR at IFAD pinalakas ang pagpapatupad ng Vista Project para sa mga komunidad ng magsasaka sa Kapundukan. Sa Quezon City, sa Central Office, inulunsad ng Department of Agrarian Reform at International Fund for Agricultural Development or IFAD ang Supervision and Implementation Support Mission SISM para sa Value Chain Innovation for Sustainable Transformation in Agrarian Reform Communities o VISTA project bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka at maisulong ang napapanatiling agrikultura sa Cordillera Administrative Region, CAR, at Soc-Sargen o Region 12. Formal na sinimula ng misyon sa isang kick-off meeting na dinaluhan ng mga kinatawan ng DAR, IFAD at Vista Central Project Management Office. Mula Hunyo 24 hanggang Hulyo 2, magsasagawa ang mga project team ng mga technical meeting at field visit sa CAR at Region 12 upang suriin ang progreso ng implementasyon. Tukuyin ang mga hamon sa pagpapatupad, repasuhin ang mga inisyatiba sa Gender Equality and Social Inclusion o GASI, tasahin ang mekanismo ng koordinasyon at institusyonal na kaayusan at magrekomenda ng mga hakbang upang higit pang mapahusay
ang pagplano at pagpapatupad ng proyekto. Ang Vista Project na ipapatupad hanggang 2030 ay inaasahang makikinabang ang humigit kumulang 70,000 Uy, na maliliit na sambahayangang magsasaka at tinatayang 350,000 individuals sa 86 na agrarian reform communities at mga karatig na lugar na hindi sakop ng ARC sa dalawang target na rehiyon. Pangunahing pinopondohan ito ng IFAD. IFAD pala yun. Katuwang ang pamahalangang Pilipino. Binigyan din ni DAR Undersecretary for Foreign Assistance and Special Projects Office, FASPO, Jesri T. Palmares, Yusek. na ang kahalagaan ng proyekto ay sa paglikha ng pangmatagalang oportunidad, kabuhayan para sa agrarian reform beneficiaries. Yun. Ang Vista Project ay isang mahalagang puhunan para sa kinabukasan ng mga ating magsasaka at mga komunidad sa kanayunan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng value chains ng kape at kakao, pagpapataas ng produksyon at pagpapalawak ng access sa merkado. Natutulungan natin ang mga benepisyaryo na reformang agraryo na magkaroon ng mas matatag at mas maunlad ng kabuhayan. Sa tulong ng ating mga katuwang sa ahensya at ng IFAD, naglatag tayo ng matibay na pundasyon para sa pangmatagalang pag-unlad, seguridad sa pagkain at mas inklusibong paglago ng ating mga komunidad. Ani ni Yusek Palmares. Nakatuon ang proyekto sa pagpaunlad ng value chains ng kape. O, parang yung guest natin mamaya, blockchain O ng kape at kakao habang nagbibigay ng kinakailangan suporta sa mga magsasaka. Tulad ng kagamitang pansaka, makabagong pasilidad para sa post-harvest, mga sistema ng irigasyon, pagsasanay sa pagnenegosyo sa pamamagitan ng farm, business schools at mga farm-to-market roads upang mapadali ang pagpapadala ng kanilang produkto sa merkado. Binigyan na din nito ang espesyal na atensyon sa mga katutubo, kababayan, kabataan bilang mahalagang katuwang sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagbabago ng komunidad. Mula ng ilunsad dito, nagsagawa na ang proyekto ng mga community awareness activities, beneficiary profiling, ecosystem planning, and enhancement initiatives. At geotagging at pagmamapa ng mga agroforestry at reforestation areas upang suportahan ng evidence-based planning at napapanatiling pamamahala ng likas ng yaman. Patuloy namang binibigyan diin ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang kahalagaan ng pagbibigay hindi lamang ng lupa kundi pati mga kinakailangan suporta, serbisyo upang magpataas ng kita at produktibidad ng mga magsasaka. Akbat nito ay layunin ng Vista Project na tulungan ang mga benepisyaryo ng mga reformang agraryo sa maging aktibong kalahok sa mga kumikita at napapanatiling agribusiness enterprise. Very good. Yun ang suporta. Very good. Yun, very good. Congratulations ulit kay Congratulations. Secretary Conrado Estrella III. So, sorry, 4:22 na hapon. Yeah. Magbe-break kami. Pagbalik namin, Yun. ang happy, healthy, Healthy at iba pa. pulang-pula pa. Happy, healthy, at pulang-pula Pula pa. pa. Yun. Sandali Red lang po. na red. Pagbabalik Kulay ng po kami. puso ko Sabay yan. mo, mga kaibigan.